Hallelujah. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kababayan. Pinagpalang gabi po sa inyo lahat. Opo, pinagpala pong gabi. Magandang gabi po. Saan man kayo naroon, sa sanlibutan ito, pinagpapala po kayo ng Diyos. Amen. Totoo po yun, no? So, tayo po ngayon ay nasa buwan ng February. Ano po? Kaya, tingnan natin ang pag-ibig. Opo. At dahil lang nasa gitna namin ay nakapula, yun ang pag-ibig. Hallelujah. So, si Sister po, Sister Lina, ang buong pangalan mo Rosalina. Opo. Rosalina Calderon. Opo. No, ang magdadala po sa atin ng message about the love of God. The love of Jesus. The love of Jesus. Okay? At bayaan po natin na nasang ka man lugar, nasa trabaho, nasa business mo, nasa biyahe o nagdadrive, anumang lugar, nasaan ka man at naaabot ka ng programang ito ng Cheer Up, The Word Works program, kayo po ay aming welcome. Hallelujah. Welcome po. Welcome sa programa Cheer Up, The Word Works. Hallelujah. So, Sister Mercy, bigyan niyo po, i-lead niyo po kami sa panalangin. Hallelujah. Amang Diyos na dakila, amang makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami, Ama, sa oras na ito upang ikaw ang madakila, mas taas at maluwalhati sa bawat pag-uusapan o Diyos sa lugar na ito. Salamat po, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig. Salamat po, O Diyos, sa iyong walang sawang pagmamahal sa amin. Tulad nga po, Panginoon, ng sinabi sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kung kaya't ibinigay mo sa amin ang iyong bugtong na anak na si Jesucristo, upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon, sa katapatan mo, sa kadakilaan mo, at sa gabing ito, O Diyos, ikaw, Panginoon, ang patuloy na maluwalhati at madakila. At sa bawat mga nanonood at nakikinig ng programang ito, maabot po nawa sila ng iyong makapangyarihang salita. Amen. Purihin ka, Panginoon, at marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Praise the Lord. So, paano, Sister? Opo. Sister Rosalina. Yes. Please, dalhin mo sa amin ng mensaheng ilagay ng Panginoon sa iyong puso para sa buwang ito ng Pebrero, buwan ng pag-ibig. Pag-ibig na nagmumula sa Lord. Amen. Ang salita ng Diyos ay, sabi nga, ang salita ay Diyos at ang Diyos ay salita. John chapter 1. Siya'y nagkatuon tao para sa atin. Dito po sa ating pong umpisahan, nababasahin sa 1 Corinto 13:4. Teka, Sister, ha? Opo. Tingnan namin. 1 Corinto 13, chapter 13. verse 4 hanggang Simulan natin sa verse 4. opo, hanggang 6. Okay. Ating pong magkaisa po itong bumasa. Sabay-sabay tayo? Opo. Kahit magkakaiba tayo ng Bible verse, okay Opo, lang. pwede Sige. po. Hanggang chapter 4 hanggang verse 6. 6. Okay. 1, 2, go! Ang pag-ibig ay matyaga. Chapter 4. Verse 4. Chapter 13. 13 na po. Verse 4. Yan, verse 4. Simula verse 4 hanggang verse 6. Opo. Okay. Go! Ang pag-ibig ng Diyos ay matyaga at magandang loob. Hindi magagalitin, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Verse 6. Hindi ito natutuwa sa masama. Sa halip ay nagagalak sa katotohanan. So, ito po yung katotohanan na ibinigay sa atin ng Diyos. Na naging sample po yung buhay ng ating Panginoon Jesucristo ito. Kaya ating pong gaya po ng kanyang sa panalangin, sa John 3:16, sinabi po niya ating pong basahin, 1, 3, 16.
Ito po. 1:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. Ganyan po tayo kamahal ng Diyos. Siya ang unang umibig sa atin. Bagamat tayo hindi marunong umibig, hindi tayo kaibig-ibig, Ayun. pero tayo ay inibig ng Diyos. Binigay niya ang kanyang anak, ay sa isang anak. Nagkataon tao para sa atin. Iligtas sa mga na ginagawa natin hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya napakagandang paglimilimiin o napakasarap limilimiin na meron isang Diyos na sa ating ay kumakalinga. Hindi niya tayo pinababayaan. Nandiyon ang kanyang pagmamalasakit. Ang Diyos ay mapagmalasakit, mapagkalinga, mapagkupkop, at hindi nanunumbat sa kanyang mga ibinibigay. Kaya kailangan po natin ang ating Panginoon ay lagi nating pinasasalamatan, pinapupurihan sa ating buhay. Sapagkat mula sa kanya ang ating buhay. Siya mismo ibinigay ng ating Panginoon Jesus ang kanyang buhay doon sa krus. Na dapat tayo ang nandun, nakabayubay doon sa krus. Pero mas ginusto ng Panginoon na siya ang tumanggap ng ating kasalanan. Kaparusahan ng ating kasalanan. Opo. Kaya napakabuti ng Diyos sa atin. Kung atin pong lilimilimiin, sino ba ako? Sino ako? Sino ako para tayo? Sino ka, no? Sa harapan ng Diyos. Opo. Para gawa niya ng maganda. Wow. Hindi po tayo karapat-dapat sa harapan ng Diyos eh. Hindi po tayo karapat-dapat doon sa kanyang ginawa. Dahil higit na, kumbaga sa ano, sabi nga, yung kasalanan. Yung kasalanan na mana natin doon sa ating ninuno, yun ang kanyang, yun po yung kanyang pinagbayaran. Imbes na tayo magbabayad, inako niya lahat. Kaya salamat sa Panginoon dahil binibigyan niya tayo ng pagkakataon na maunawaan natin at maintindihan kung bakit tayo inibig ng Diyos. Yung pagkaunawa sa pag-ibig ng Diyos na kung iisipin po natin yung ating buhay, ang buhay natin kasi magulo. Walang patutunguhan. Kaya meron nga kanta doon, meron nga akong awit na, nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Diba? So, ibig sabihin, wala tayong patutungan kung walang Jesus talaga sa ating buhay. Na nagsakripisyo, nagbigay ng kanyang pag-ibig sa atin. Ibig sabihin, ang mundong ito walang kasiguraduhan, walang kagandahan kung walang Hesus Kristo na nagmahal sa atin. Mananatili tayong lublob sa kasalanan. At isa rin bagay na pasalamatan, pagpapasalamat, bigyan tayo ng karapatan na tayo, kung tayo, yung karapatan na tayo manampalataya, yung kanyang pag-ibig, inilalakad niya sa atin. Yung pag-ibig. Kasi kung yung karapatan na binigay niya sa atin, na yung pagkakabayubay niya sa krus, na dapat tayo nandoon, ang ginawa ng Panginoon, hinangon niya tayo at kung tayo mananampalataya nga sa Diyos, yung pananampalatayang yun ang magdadala sa atin doon sa pag-ibig ng Diyos. Kung di tayo nanampalataya, wala. Para tayo, sabi nga sinasabi rin sa bandang unahan, para tayong mga batingaw, lumaalingaw-ngaw. Na may pag-ibig ng tao, pero para lang umaalingaw-ngaw, parang kampana na kalemba ng kalembang, ngaw. Ingay lang. Maingay lang. Pero totoo, wala namang pag-ibig. Ganyan po ang karakter ng tao. Kumbaga saan yung karakter ng tao ay mapagmapuri, makasarili, mayabang. At yan po ang yan po inaalis ng Diyos sa atin na nananampalataya at sasampalataya pa. Doon sasampalataya pa sa Diyos. Hallelujah. Kaya po rin po ang Panginoon dahil hindi pa natatapos ang pagsasakripisyo ng Diyos sa atin. Nananatili siya na yung kanyang salita
ay makarating sa bawat isa sa atin. Hindi lamang sa amin, kami, salamat sa Diyos dahil binibigyan kami ng kapangyarihan o kapahintulutan para kanya salita madala yung pag-ibig ng Diyos maihatid sa inyo. At kaya, Hallelujah. purihin po ang Panginoon. Siya po ang dapat tumanggap ng lahat ng papuri at pagdakila. Wala, sabi ko nga kung ina, wala po tayong karapatan sa lahat ng bagay na mayroong ang Diyos. Pero dahil sa kanyang pag-ibig, nagkaroon tayo ng karapatan at yung mga bagay na mayroong ang Diyos, nasa atin. Amen. Binibigay niya sa atin. Una, kapangyarihan niya, ang kanyang karunungan. Binibigay niya sa atin yun. Pero kung hindi natin tatanggapin, yung pag-ibig na inaalok ng Diyos sa atin, ang buhay natin mananatiling walang patutunguhan. Kaya po rin po ang Panginoon sa maikling pagpapahayag ng tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Bagamat kulang, pero may magpupuno. Hallelujah. At yan ay pupunuan pa ng ating Diyos. May sinabi ka po kanina no, na walang, na tinanong ko nga, walang patutunguhan, walang direksyon, walang kwenta ang buhay ng tao kung walang Hesukristo sa kanyang buhay. Opo. At ang maganda nito, dahil sa pag-ibig ng Diyos na yun, Opo. tayo'y nagkaroon, sabi mo nga, ng karapatan, no, na makamit ang kaayusan na ito. Nais ko sanang ipakita po sa inyo, without the love of God, ang taong wala sa Panginoong Hesus, may sinabi ang Biblia tungkol dyan, wag na yung tingin natin na napupuntahan nila, no? Kundi yung sinabi mismo ng Biblia. Pero bago yon, tingnan po natin ang Romans chapter 5 verse 8. Romans chapter 5 verse 8. Yan. Romans chapter 5 verse 8. Sister Mercy, pwede po bang pakibasa nyo sa amin? Opo, Pastor. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Hallelujah! Pakiulit nga sa iyo, sister. Sa Romans 5, chapter 5 verse 8, ito po sinasabi, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noon tayo makasalanan pa. So, pinatunayan ng Diyos. Ipinakita sa atin, sa tao. Pinadama. No? He commended His love. Ipinakita niya, ipinadama niya, pinatunayan niya ang kanyang pag-ibig. Hindi lang basta yung nadidinig natin sa iba na sinasabi, o yung pag-ibig ng tao sa kapwa-tao na sinasabing, mahal kita. Ibang klaseng pag-ibig yun. Well, maaaring totoo. Pero ngayon pong Valentine's Day, ganito na lang, no? Wag Valentine's Day, kundi araw ng mga puso, no, ng February. Ingat po kayo, may sasabihin ako. Kung ang sasabihin ng mga manliligaw nyo sa iyo, kailangan kita kasi mahal na mahal kita. Titingnan nyo sa Dalawa yan. Hindi, wag yung mukha. Isa naman, mahal kita kasi kailangan kita. Opo. Well, parang pareho, no? Pero magkaiba yun. Delikado yun. Delikado yung kailangan. Mahal kita kasi kailangan kita. Pag hindi ka na kailangan, baka wala na yung love. Okay, pero balik lang tayo. Nabanggit ko na yun para sa mga kabataan. Hallelujah. Pinatunayan ng Diyos, ipinakita niya ang kanyang pagmamahal sa atin. Sister Mercy, pabasa. Dahan-dahanin niyo po at napakahalaga po nito. Opo. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Namatay si Jesus sa iyon ang pagpapakita na mahal tayo ng Diyos at mahal tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. At ang malupit nito, kailan niya ginawa yon?
Nung siya'y ibigay ng Diyos Ama sa atin. Pakibasa po uli. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan. Kailan namatay si Kristo para sa atin? Nung tayo ay makasalanan. Hindi nung tayo'y nagbago na. Hindi nung tayo maganda ang ginagawa. Hindi nung tayo'y maganda na ang pakikisama sa lahat ng tao. In the worst scenario of our life, sa pinakamalupit na kalagayan ng buhay ng tao, doon ipinadama ni Jesus ang kanyang pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng kamatayan sa krus. Na tayo dapat ang nandun, ngunit siya ang nandoon. Amen. Amen? Ganun katindi. Ano yung awitin na yun, Sister Mercy? When He was... Kaya po ba? Kaya? Sige, pakinggan nyo ha. When He was on the cross, I was on His mind. Gawin yung you and I. When He was on the cross, you and I was on His mind. Hallelujah! Yun na, yun po ang, God. amen, nung si Kristo, 2,000 years ago ay nandun sa cross. Alam niyo bang nasa isip niya, ikaw at ako. Amen. That's love! Amen. Tinalo niya yung pag-ibig ng lahat ng klase ng pag-ibig. Yung sinasabi nila, habang nandito ako sa ibang bansa, kayo naman ang nasa isip ko, okay lang. Pero yun yung nagtatrabaho, kumikita ka't maayos. Pero yung naging hirap ka sa cross na hindi naman ikaw ang dapat nandun. Amen. At nung mga oras na yon, si Jesucristo, ang nasa isip niya, hindi yung hirap na dinaranas niya, kundi ikaw. Amen. Na itong ginagawa niya yun ay magbubunga ng maganda. Ibig ko sabihin, anong meron sa tao? Bakit ganon? Para mahalin. Anong meron sa tao? Ito po'y nagpapakita na mahal ng Diyos ang tao. Ano man ang background mo, kaibigan, kapatid. Ano man ang ginawa mo, ano man ang nagawa mo sa mundong ito, marahil sila hindi ka patawarin, marahil ang sarili mo hindi mapatawad, ngunit sa mata ng Diyos, Amen. ikaw ay napakahalaga sa Kanya. You are worth the life of Christ. Alam mo halaga ng isang bagay, so sa makikita? Kung gaano kahalaga, kung gaano kalaki ang gusto mong ibayad dyan, yun ang halaga ng isang bagay. Halimbawa, ibig sabihin, ganun kahalaga sa'yo yun. Halimbawa, pupunta ako sa Amerika. Fred Perry. Oh. Trentero. Original. Pagpasok mo niya, t-shirt niya, mga 6,000 eh. Di ba? Dahil gusto ko siya, kahit pa 10,000 yan, dahil gusto ko siya, bibilin ko. Walang question yan. Ang Panginoon, buhay ng anak niya. Buhay ni Jesus mismo. Ang dahilan. Kambatay ng buhay. Grabe, buhay. Ang sabi nga doon sa verse, Sister Mercy, pakibasa nga po yung verse 7 ng Romans chapter 5. Verse 7. Mahirap mangyaring ialay ni numan ang kanyang buhay, alang-alang sa isang taong matuwid, bagamat maaaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang mabuting tao. Alang-alang sa isang mabuting tao. Ba? Eh? Grabe, no? So it is not about the name of the church. Hindi ito pinag-uusapan ano yung pangalan ng church mo. Di ba? Sinong sumusuporta sa church nyo? Gaano kaganda ang building nyo? Suportado ba yan ng isang bansa na Amen? Hindi yun. Tingnan nyo, ha? It is about the love of God. Tingnan nyo, Acts chapter 20. Acts chapter 20. Acts chapter 20.
Ito po ang sabi ni Paul, under the anointing of the Holy Spirit, Amen. sa mga mananampalataya. Macedonia. Actually, sa Epeso ito no? Ano pong verse? Acts chapter 20, verse 28. Acts chapter 20, 28. Sa Tagalog po, mga gawa, kapitulo 20, ang talata po ay 28. Sister Rosalina, Sister Lina, pakibasa po sa amin. Gawa 20, 28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pangangasiwa. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Wow! Galing! Pakibasa po, Sister Mercy. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sa kawan, sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. Sabi po sa akin Bible verse, sa King James, with His own blood. He hath purchased with His own blood. Ang church po. Ibig sabihin, napakahalaga, kaibigan, kapatid, ang church. Pero hindi yung kung gaano kaganda, gaano kahusay ito. Ibig sabihin, bawat isa po sa atin, nagpapatanggap po kami sa Panginoon, pinapatanggap kayo, at dalangin po namin na magkaroon kayo ng sariling local church. Kaya please help us to spread the word of God at marami maborn again. Help us to share the message. We are not asking any money from you. Ang hinihiling po namin ay ang inyong tulong na ma-share po ang bawat pag-online po namin. Hallelujah. Ang sabi po ng Bible, sabi sa mga leader, ingatan yung sarili. Ingatan. Amen. Ingatan, wag sasaktan, wag lalapastanganin, wag pahihirapan. Wag naman matutulog ng alas 3 na. Tapos gigising ng alas 6 o alas 5. No? Ingatan natin at ika ang mga kasama sa kawan. Sa kawan, ibig sabihin, bawat local church ay may at ang mga kasama sa kawan na inilagay o pinili ng Holy Spirit para sa atin. Bawat isa po sa atin na may pinaglagyan ng Holy Spirit na local church. Pero lahat po ng yun ay dahil muna sa pag-ibig ng Diyos na namatay para sa atin. Ang local church daw ay tinubos ng banal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. 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 Walang dahilan para siraan o sirain ang anumang local church. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Ngayon ang sabi po, while we were yet still sinners, Christ died for us. Ipinakita at ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin hindi dahil mabubuti tayo. Ipinakita at ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin hindi dahil nagbago na tayo. Ipinakita at ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin hindi dahil magagandang ginagawa natin. Actually, kabaligtaran lahat. Ipinakita at ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin noong tayo'y nasa pinakamalupit, pinakamasama, at pinakawalang kwentang ginagawa ng ating buhay. Amen. Ganun ang Purihin pag-ibig. ang Panginoon. Sino tayo ngayon para tanggihan siya? Grabe ang pag-ibig na inaalok niya. John 3:16. Ano po sabi ng John 3:16? Actually, tinuro ko to minsan wag na kulang nga pag sinabi natin ang sabi ng John 3:16 Actually, ang sabi ni Jesus. Si Jesus po nagsasalita dito. Si Jesus po sa John chapter 3, simula po verse, kung sisimula mo chapter 3 verse 10 letter B, si Jesus ang nagsasalita dyan hanggang verse 21. At simula chapter 3 yung verse 3, verily, verily, say unto thee, except a man, si Jesus yon. Sa verse 5, verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, be born of water and spirit. 6, 7, and 8, si Jesus po nagsasalita dyan. At dito po sa verse 16, si Jesus po nagsasalita dito. At ano po ang sabi, Sister Mercy? Sapagkat din nalaman. John 3:16 po. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Grabe. Amen? Amen. That's love.
Wala siyang pakialam. Sino ka o ano ka? Ano nakalipas mo, ano pa man. Ang malaga sa kanya, mahal ka ng Diyos, mahal ka niya. Kung noong ikay makasalanan, kung noong lahat ng tao ay makasalanan, namatay na siya para sa lahat ng tao, ngayon pa kayang tinanggap mo siya? Amen. O ngayon pa kayang namatay na siya at muling nabuhay, nagsakripisyo na siya? Ang kailangan lang natin tanggapin siya. Alam mo kung mananatili tayo sa posisyon ng hindi pagtanggap sa Panginoon, ito po ang kalagayan ng taong wala sa Panginoon. Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2. Kung sisimulan po natin, ito sabi niya sa mga taga-Efeso, ito ikang kalagayan nyo nung wala pa kayo sa Panginoong Kristo. Efeso, sige po, Verse 10. malapit na po. Hindi, bago po mag-Hebrew. Ephesians chapter 2. Pagkatapos po ng Galatia, sister, nandun ka na? Ito na po. Pagkatapos ng Galatia, makikita natin ang, yan. Katabi na lang yan ng mga, Korinto Efeso chapter 2. Pagkatapos ng 1st and 2nd Corinthians, makikita natin ang Galatia. Hallelujah. Galatia, Tapos Efeso na. Opo. Ito na po. Opo. Chapter 2, simulan mo, Sister Mercy, doon sa verse 12. Yan ang nagpapahayag, no? Sige po, at sasabihin ko kailan po hihinto. Alalahanin ninyo na noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo. Yan, ito sinasabi sa mga taga-Efeso. Alalahanin nyo, yung panahon noon. Yung panahong yung hiwalay kay Kristo. At actually, bago pa noon, namatay na si Jesus para sa kanila. Amen. Para sa lahat. Ito ang kalagayan ng buhay nyo nung wala pa kayo kay Kristo. Ito ang kalagayan ng buhay ng lahat halos ng tao. O ng lahat ng taong wala kay Jesus. Lahat ng tao noon ganito ang kalagayan. Hallelujah, nung sinasabing Christ died for us while we were yet still sinners. Ano yung kalagayan ngayon? Sige po, Sister Mercy. Alalahanin ninyo na noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo. Hindi kabilang sa bayang Israel at di saklaw ng mga tipang nasasalig sa mga pangako ng Diyos. Nooy, nabubuhay kayong walang pag-asa. Amen. Amen. Walang Diyos. Tuloy. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pag-isa kay Kristo Jesus, kayong dating nasa malayo ay nailapit sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Woo! Tuloy. Verse 14. Oo. Pinagkasundo niya tayo, kaming mga Hudyo at kayong mga Hintil ay kanyang pinag-isa. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, pinawi niya ang alitan na parang pader na naghihiwalay sa atin. 15. Pinawalang bisa niya ang kanyang kautusan, pawang mga utos at tuntunin upang pag-isahin sa kanya ang dalawang bayan at maghari ang kapayapaan. Wow! Grabing pag-ibig yan. Amen. Amen. Hindi tayo mga Israelita Pero nung tayo tumanggap kay Jesus at nangyari yun, at nagkaroon tayo ng pagkakataong tanggapin siya dahil nagkaroon tayo ng karapatan, at kaya tayo nagkaroon ng karapatan dahil nung namatay siya sa krus ng Kalbaryo. At yun ay ginawa niya nung tayo'y masama. Amen. Nung tayo'y masama. Kaibigan, ano pang, ang Diyos kita niya, alam niya. Sinasabi niya sa atin, kailangan natin siya. Totoo po, apart from God, we can do nothing. Ngunit ang taong tumanggap kay Jesus, hindi siya nabubuhay na walang Jesus, nabubuhay siya na nasa kanya si Jesus. Ang ganda nun, Mr. Mercy, yung sinabi ron sa verse, simulan mo uli sa verse 15. Pinawalang bisa niya ang kautusang pawang mga utos at tuntunin upang pag-isahin sa kanya ang dalawang bayan at maghari ang kapayapaan. Ang bayan Israel at Gentiles. Ang Gentiles yun po yung mga wala sa Diyos talaga, walang Diyos na kinikilala. Tayo po yun. Tuloy. Verse 16. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang alitan ng dalawang bayan. Kapwa pinapanumbalik sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Woo! Hallelujah! 17! Naparito si Kristo at ipinangaral sa lahat ng mabuting balita, ang mabuting balita sa kapayapaan.
sa inyong mga hintil na malayo sa Diyos at sa mga Hudyo na malapit sa Kanya. 18. Dahil kay Kristo, tayo'y kapwa makalalapit sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu. Wow, grabe. Ano pa inaantay natin? Ang kailangan lang natin ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ginawa na ni Jesus ang lahat ng dapat gawin. Amen. Amen? Ang kailangan po natin ay ang pagtanggap sa ating Panginoon. Kaibigan, kapatid, sinasabi ko po sa iyo, ang buhay ng isang tao ay walang saysay without Christ. At huwag kang mag-alala, hindi natin pwedeng ilagay ang karitela sa likod ng sa harap ng kabayo. Sabi ng iba, saka ako natatanggap si Jesus pag ako'y nagbago na. No. While we were yet still sinners, Christ died for us. Amen. So, si Jesus, ang kaligtasan, ang karitela, ang ating Giya. ang ating mga kasalanan, ang taong makasalanan. Hindi pwedeng yung hihilahin mo si Jesus. Ang mangyayari, ang Jesus na ito, representation lang po ito, ang hihila sa, ang kalabaw, ang kabayo, ang hihila sa karitela. Hallelujah. Siya po ang magbibigay sa atin ng kaayusan at katagumpayan lamang ng buhay. At dahil po doon, kinakailangan po natin ang Panginoong Jesus ay tanggapin sa ating mga buhay. Kaibigan, sa buwang ito, ng buwan ng mga puso, hindi po magkakaroon ng tunay na pagkakaunawa. Ang sabi ng Bible kasi ito God, the Holy Spirit shed abroad in our hearts the love of God. Ang banal na Espiritu Santo ang naglagay ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga puso. Yun ay kung tatanggapin mo ang Panginoong Kristo. Isa sa magandang resulta ng pag-ibig ng Diyos na nasa atin, matututo mong mahalin ang sarili mo. Amen. Kadalasan po, tayo hindi natin mapatawad ang ating sarili. Ngunit kung ang Panginoong Hesus ay nasa iyong buhay, matututunan mong intindihin ang sarili mo at mapatawad ito. Salamat Sa mga pagkakamali at pagkakasalang marahil hanggang ngayon ay naaalala mo. Pero sa Panginoong Hesus, sabi niya, tinubos kong lahat yan. While you were yet still sinners, Christ died for you. What you need is our Lord Jesus Christ. Kung sabi ng Revelation 3:20, Sister Mercy, ikaw nang bahala dyan. Revelation. Balikan mo na lang mamaya. Pahayag, chapter 3, verse 20. Alam niyo po yan? Pahayag, chapter 3. 3, verse 20. Tingnan mo. Sabi po dito, nakatayo ako sa labas ng pintuan at tumutuktok. Kung di rin gininuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, ako'y papasok sa kanyang tahanan at magkasalo kaming kakain. Hallelujah. It is your turn now, Sister Mercy. Sige po, tayo po'y manalangin. Panginoong Hesukristo, Panginoong Hesukristo, sa oras pong ito, binubuksan ko po ang aking puso, ang aking puso, ang aking buhay, ang aking buhay para sa iyo. para sa iyo. Panginoong Hesukristo, Panginoong Hesukristo, tinatanggap kita bilang aking Panginoon. Nananalig po ako at nananampalataya na ikaw, Panginoong Hesukristo, ay namatay para sa akin. At sa ikatatlong araw, ika'y nabuhay muli, Panginoong Hesus. Salamat po sa kapayapaan, sa kaayusan, sa katagumpayan, ng mga na mga tatamasahin
tatamasahin ko. na mga tatamasahin ko Matapos kitang tanggapin, matapos kitang tanggapin, Panginoong Jesus. salamat po Salamat po sa buhay na walang hanggan. sa buhay na walang hanggan. Salamat po Salamat po sa karapatang sa karapatang maging anak ng Diyos. maging anak ng Diyos. Panginoong Hesukristo, Panginoong Hesukristo, ikaw na po ikaw na po ang maghari sa akin. ang maghari sa akin. Amen. Amen. Puri Wow. ng Panginoon. Praise the Lord. Congratulations po sa tumanggap. Kaibigan kapatid, malaga. Sa susunod pong mga pag-aaral po natin ng buwang ito, tayo po ay makakadinig about the love of God. Malawak po ang pag-ibig ng Diyos. Ano yung sabi niyon? How deep? How wide? Malawak, malalim. Malalim pa sa ocean, malawak sa ocean. At Malalim pa sa dagat. From east to north and south and west. Hallelujah. Ganon kalawak. Praise be the name Hindi of the Lord. masusukat. So again, salamat po sa pagsama nyo sa amin. Naniniwala po ako na salita ng Diyos ay kumilos sa inyo, and please share this video para in this program, Cheer Up the Word Works program, para makarating po sa iba at matanggap nila ang mensahe ng Panginoon at magkita-kita po tayong muli. Ini-invite din naman po namin kayo sa online kung every Sunday at 10 p.m. ay 10 a.m. ay libre na po kayo. Dito po sa FB page ng The Life Giving Spirit Church, no? Makikita nyo po doon every Sunday 10 p.m. meron po tayong online service. Ang intention po ng ating online service ay yung mga hindi pa mananampalataya ay makadinig ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga taong mananampalataya na manunood din at mag-share po ng online na yon. Amen. Isa pa pong intention natin dyan na yung mga hindi nakadadalo ay magkaroon uli ng kagalakang makadalo sa kanilang mga local church. Amen. Amen. Dahil sa panunood po ng online na yan. Isa pa po sa intention po natin dyan ay yung pong mga maagang nagsimula ng oras at nakauwi na ng alas 10 at gusto pa po nila. Pwede pa rin. Gusto pa nilang dumalo eh. Kahit nasa tahanan ka, pwede kang makadalo ng gawain. Isa pa po, yung mga nasa trabaho, nagbabantay sa kanilang mga tindahan, negosyo o anuman, kahit nandyan ka, pwede kang makadalo ng gawain ng Panginoon. So muli po, ini-invite po namin kayo sa The Life Giving Spirit Church every Sunday sa FB page po ng The Life Giving Spirit Church. Every Sunday po yan. Hallelujah. And again, see you po sa next episode ng programang ito ng Cheer Up, The Word Works. God loves you. Bye-bye. Jesus loves you. We love you also. Amen. Amen. God bless. Salamat. Hallelujah.